Nanggigigil na naman ako pag naiisip ko ang mga patay gutom na Kristiyano. I'm sorry to say this. Pinanggigigilan ko ang mga patay gutom na Kristiyano. Patay gutom ka. Dahil kahit hanggang ngayon hindi ka nagde-decide na kumulo ang iyong tiyan at mamatay ka na lang na wala kang kakainin. Patay gutom kasi nasabi ko sa iyo. One word! Patay gutom kang Kristiyano. Dahil pagdating ng microchipping, hindi mo ito tatanggihan dahil nagtatrabaho ka. Sasabihin nyo na naman sa amin dito, kaya ko ito tinanggap. Dahil sa trabaho, hayop. Sila. Hindi sila tao. Hayop na kayo pag nalagyan kayo ng chip. Ito ba ang tinubos ni Jesus? Ang mga hayop? Ito ba ang kapalit ng buhay ni Kristo? Na nakaluklok sa trono? Bumaba dito para tugbusin ang mga hayop? Ang mga patay gutom? Walang mga moral na Kristiyano, immoral. Christian, carnal. Walang dignidad. Walang reputasyon. Walang paninindigan. Malahat sinungaling. Robot. Ito ba tinubos ni Jesus? Ang mga baybakal. Hanggat patay gutom tayo. Hanggat naggagago ka. Pakikita ng Diyos sa'yo, gago ka talaga. Hindi ka makapagtatago sa Diyos. Ilalagtad ka ng Panginoon. You are enemy. Hindi namatay si Jesus para sa mga patay gutom na Kristiyano. Namatay si Kristo sa mga handang mamatay sa gutom. Darating ang taggutom. Hindi recession ang mangyayari sa panahon na yon. Famines. Disease. Ngayon pala mag-decide na kayo. I tell you guys, hindi po ako nagbibiro. Every day, every second, every single minute, nagbubulay-bulay ako. Hindi joke ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang Biblia ang nagsalita, hindi pa nangyari ito ang mangyayari sa ating panahon. Kailanman hindi nangyari sa panahon ng Old Testament, hindi nangyari sa mga apostol, at kailanman hindi na mangyayari pa sa dulo. At hindi na mangyayari pang muli. Itong generation na ito, magbantay. Yung vaccine, ang gobyerno ay pipilitin ang mga kumpanya. San Miguel Company, Gold, ano yan, yung inyong pinamimilihan dyan. Lahat ng mga nagtatrabaho dyan, offices, school, bababa na yan, sa school. Isa sa batas yan. No microchip, no work, no job, nothing. Yung mga patay gutom na nagre-rely sa gobyerno, for peace. Patay gutom ka talaga pag hindi mo talaga binitiwan yung for peace na yan. Ngayon, okay lang yan. Tumatanggap ka niya kasi pakinabang mo yan eh.
Walang problema dyan ngayon. Wala pang inilagay sa katawan mo. Pero pag dumating na sa puntong kailangan mo tanggapin ng microchip para magpatuloy ka dyan sa purpose na yan, idiot. Lahat ng masamang salita maririnig mo sa akin, kapatid. Because you are not created by God. You are created by demon. At number one enemy na kita. Lahat ang tatanggap ng microchip. Hayop ka na sa akin. Hindi ka na tao. Hayop ka. Hindi na kita tatawagin tao, hayop. Biro mo, pag meron kang microchip, ganun ka na lang gagaguhin itong mga hayop na ito, halimaw na ito. May na-encounter po kasi kaming matanda. 60 years old yung matanda. Tinawagan kami ni Brother Marlon, pinapunta kami sa bahay, galing sila ng France. Yung pamangkin ang pumunta kay Brother Marlon, dahil gustong malaman kung anong nangyayari sa nanay niya o lola niya. Lola. Itong babae sa France nagtatrabaho, yung lola o yung nanay ba, lola, I think lola, pumunta sa France, umatid sila ng party, ang tanging natatandaan nila, may nag-bump doon sa lola, bump dahil ganyan, nahulog yung baso, pinulot, that's it. Walang alam, paano nangyari? Pag uwi nila, may naramdaman na yung matanda na mga ilang araw. May nagsasalita daw sa isip niya. 3 boses. Sabi niya sa apo niya, Apo, ba't may nagsasalita sa aking isip? Anong sasalita? 3 boses. Ba't di niyo tanungin? Nasa computer daw sila. Sino kayo? Nagtatawanan. Nagtatawanan daw yung 3. Nandito kami sa computer. Anong computer? Pinagmamasdan ka namin. Pinag-i-eksperimentohan ka namin. Saan? Paano? Tapos nagtawanan. Narinig yung tawanan. At alam niyo kung unang naramdaman ng matanda, yung ari niya. May gumagalaw sa ari niya. Nararamdaman niya sinesex siya. Pero wala siya nakikita. Madalas yung nararamdaman ng sinesex siya. At yung matanda, nakakaramdam siya na nandun siya talaga aktual. At minsan daw, yung mata niya hinihiwa. Nararamdaman niyang hinihiwa yung mata niya. Pero walang dugo. Pero sumisigaw yung matanda. At lagi siyang kinakausap. Hindi siya nakakatulog. E di kami naman, siyempre dinig kami, sabi kagad ni Brother Marlon, meron ba kayong cell sites dito? Ay, meron po, meron po. Lumabas kami. At may katabing-katabi lang yung cell sites. Umalis ho kayo rito. Katabing-katabi nyo lang yung cell sites. Pero hindi ho namin pinapangakot na hindi na ho kayo makupunta. Mayroon po kayong chip sa katawan. Yun sinabi ni Brother Marlon. Ha? Ano po yun? Ito yun. Explain. Ano ba nangyari? Yun lang po, yung pumagsak lang po. May nagbang po sa kanya. Tinurok po. Ang hindi malaman saan tinurok. Yun ang di namin nasigurado kung saan tinurok. Sa batok, sa braso, sa hita. Diyos
darating kayo. Sabihin daw sa amin na alam nila na darating kami. Kaya habang kausap namin sila, naririnig din kami sa pamagitan ng matanda. At nakikita kami nila dahil sa mata ng matanda. Nagpa-cover na lang kami ng dugo ni Jesus. Ilan na eksperimentuhan? Kevin Warwick, yung matanda, Chris Aquino, yung dalawang anak ng Jules Ledesma. Sino pa? Ayun o, dito sa amin, Wisconsin, kumpanya, lahat ng tao may chip. Yung pinakita natin nakarang araw. Na ni-require niya sa kanya mga tao lahat. Para daw ang susi, kahit sino pwede na makapasok dun sa nang wala ng susi. Ang babaw naman ang mga paliwanag nila. Ang aking tanong ulit ay ito. Sino ang nagtatrabaho ngayon sa kumpanya? Taas ang kamay. Bahala kayo, tulog kayo dyan. Sino nagtatrabaho sa kumpanya? Sino man nagtatrabaho ngayon sa kumpanya? Kumpanya, hindi po tindero. Di ba yung mga nagtitinda? Ligtas kayo sa microchip. Yan po. Company, sino nagtatrabaho sa kumpanya? Mga kamag-anak na nagtatrabaho sa company. Anak ko po, Pastora. Sino to? Sister Nida? Opo, anak ko. Ksay. Sino daw anak niya? Sino pa? Call center. Para mga kapatid ko. Lahat. Joy. Nung kapatid. Pastor Ramini, anak. Aya. Tapos Sino pa? mga kapatid ko, teacher. Teacher. Sino pa? Anak ko po, Pastora, Georgie. Georgie. Anak ko po. Sister Irma. Sino pa? Sister Mabel. Yung mga husband nandun ba sa abroad? Sino mga kamag-anak na nasa abroad na trabaho? Sino mga mayroong mga anak na nasa kumpanya? Lahat tayo, di ba? Yan ang totoo, di ba? Totoo ito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa company. Lalo naman kami. Kasi mga professional yung mga pamangkin ko. Sino man nagtatrabaho sa kumpanya ng mga may kamag-anak? Ang tanong na pangalawa, alam ba nila yung alam mo? Sagot. Hindi po. Alam ba nila yung nalalaman Anak ko, mo patungkol sa Pastora, may microchip? alam. Pero mga kapatid ko, hindi. At kahit explain ko, hindi nila ina-accept. Totoo yun. Yung sinasabi ni Sister Nida. Opo, Pastor, alam po nila kasi sinasabi ko. Ang tanong, tinatanggap ba nila ito? Tama ka, Joy. Hindi. Kaya, nagkakaintindihan po ba tayo 1,000:1 ang masisafe? Di po nga pag nag-explain sa kanila, di ba, ang inaano pa nila, nasisiraan na ng ulo, baliw na. Is, Sa hindi nakakaintindi. Pero kami ng anak ko po nag-usap, naintindihan niya at nag-explain din siya sa akin. tanggap niya na rin ba ng inyong pamilya ay papunta na ng impyerno? Biyaheng impyerno na sila. Tanggap niya na rin po ba? O, Pastora, nakakalungkot man. Kasi ang Matatanggap hirap mo na, Jude, di ba? No? Ngayon pa lang matatanggap mo na eh. Kasi pag hindi mo tinanggap ngayon,
ngayon, sasama ka sa kanila. Kailangan tanggapin mo yan. Ngayon pa lang tanggapin mo na napapunta na sila ng impyerno. Dahil pag hindi mo tinanggap yan, yan ang magiging katitisuran mo. Ang anak mo, ang asawa mo, immediate family mo. Yan ang magiging katitisuran mo. DBS, mag-ingat ka. Nagbigay na ng warning ang Diyos. Work out your own salvation. Kaya meron nakalagay, own. Own. Single out. Singular. Ikaw. Ako. Hindi tayo. Ikaw at ako ang merong access sa salvation na ito. Wala tayong access sa salvation ng ating kapwa. Make up your mind. Palawakin natin itong pag-aaral natin ng end times. Hindi puro knowledge. Ay, alam ko na yan. Alam ko na yan, lintok na talagang buhay talaga sa buldyakan talaga. Sa akin ko talaga eh. Bakit pagdating ng microchip, nagpatatak ka? Alam mo naman pala. Bakit itong bakuna na ito? Tinanggap. Sister Cora, di po ba maraming hindi nakakalam sa bakuna? Okay, fine. Fine. Hindi ako magagalit sa kanila. Kasi hindi nila talaga alam. Marami talaga hindi alam. Pero itong microchip, araw. Sinisigaw natin dito. At ang social media, kalat-nakatang microchip. Sa YouTube, bidang-bida na kanyang microchip. Sa mga companies, bidang-bida na kay microchip. Jesus Christ, kayo sasabihin ng mga tao, di nila alam. Sabi ng Panginoon, liars go to hell. Yun na yun. Yun ang totoo mapupunta sa impyerno. Mapapatawad yung mga nagsinungaling. Sila Abraham nagsinungaling naman eh. Si Rahab nagsinungaling naman eh. Si Isaac nagsinungaling. Si Sister Cora nagsinungaling. Lahat tayo din nagsinungaling pero pinatawad tayo ng Diyos. Isang kasinungalingan na hindi mapapatawad ng Diyos. Alam mo na ito, pero tinanggap mo pa rin. Patay ka na, buhay pa ang microchip. Hindi namatay si Jesus sa bakal. Hindi namatay si Jesus sa kalahating tao, kalahating bakal. Hindi namatay si Jesus sa mga traidor. Hindi namatay si Jesus sa mga hayop. Namatay si Jesus sa kanyang mga anak. Tinubos niya tayo. Binasa ko sa inyo yung langit. Makakapiling nila ng pamalagian ang Diyos. Papawiin kong kanilang mga luha. May pagluha tayo mga kapatid. May pasakit tayo kaabutin. Ay sinabi ko sa aking mga katrabaho, ayaw niyong umattend sa end times. Pagdating ng microchipping dito sa Amazon, ano ang gagawin niyo? Pati Christian, sinabihan ko doon. Lahat sila umiling. Hindi namin alam. Alam nyo! Yung hindi niyo pag-decide ngayon, ito ang sagot. Magpapa-microchip kayo! Ikaw, Sister Cora, anong gagawin mo? Hayop ng mundo ito! Lalaban na ako! Sa bayan.
pagpapalangin ako, ang gagawin ko, sunugin ko tong Amazon na to sa panahon na yun. Sindihan ko kayo lahat. Kung pwede lang pumatay ng tao, kung may nakalagay lang sa Biblia, na sa huling sandali, ang pagpatay ng Kristiyano, karangalan sa Diyos, papatay ako talaga. Papatayin ko lahat ng mayroong chip. Susunugin ko talaga lahat sila. Papariling ko, sasaksakin ko lahat yung mga yan. Assassin na talaga si Sister Cora pagdating ng panahon na yun. Kung may nakalagay sa Bible, eh wala eh. Wala. Ang sabi ng Diyos, umalis kayo. Separate. Yun lang ang pwede natin gawin. Idilalabas ka. Gusto pa rin test kagabi, habang sa trabaho ko. Test. Ito ang panghuli natin pwedeng gawin sa end times. Bumili ng lupa. At doon ang mga kapatid, ipalam sa kanila may tatakbuhan sila. Ito lang pwede natin gawin sa ating mga kapatid. Then finally, we're done. Tapos na. Kasi kailangan nilang umalis sa kanilang kinalalagyan. Aalis kayo lahat dyan pagka microchip na. Pag hindi kayo umalis sa mga kinalalagyan ninyo ngayon, walang matitira sa inyo. Di ako Diyos para magsalita ng ganito. Pero ito, ang sinabi ng Diyos. Kung pahabain kong panahon, may dadagdag pa ba ako? Na maging ang aking mga hinirang. Baka, wala na. Oh, si Sister Cora. Kaya pag-iigling ko ang panahon, sabi ng Panginoon, alang-alang sa aking mga hinirang, nakakaunti lang ang inyong bilang, pero mahal na mahal ko kayo. Kaunti lang kayo natatanggi kay Antichrist. Pero tandaan nyo, mahal na mahal ko kayo, sabi ng Panginoon. Baunin natin yung pag-ibig ni Kristo. Sa oras ng ating kamatayan, sabi mo, Panginoon, mahal din kita. Mahal din kita, Panginoon. Seryosohin ko natin itong paglilingkod sa Diyos. Iiyak talaga tayo sa panahon ng mga kapatid. Iiyak tayo na may pag-ibig sa Diyos. Yung ating pag-iyak, pagmamahal na yun. Pagmamahal na yun sa Diyos, yung ating pag-iyak na yun. Panginoon, tinitiis namin ito dahil mahal kita. Ngayon yung pag-iyak natin, pangangailangan. Sa panahon na yun, pagluha natin, pag-ibig niya sa Panginoon. Kaya yung luha na yun, sasaluhin ng Diyos yun. Pagdating sa langit, doon tayo iyakapin ng Panginoon. Mga kapatid, nakikiusap ko kami dito sa DBS. Mahalin natin si Jesus. Mahalin po natin ang Panginoon. Ayaw po niya na mapahamak po tayo. Ang End Times Ministry, panghuli po ito na babala ng Panginoon. Wala na pong susunod pang ministry po dito. Ito po yung last trumpet. Kaya meron po tayong last trumpet na gawain every Saturday to remind us. Ikinalulungkot ko po pag iniisip ko ang DBS.
nagkakaroon ng mga microchip. Kasi po sa trabaho, kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Ako nakikiusap sa inyo. Hindi ko kailangan gamitin ang pangalan ng Diyos na makiusap sa inyo. Hindi kailangan makiusap ng Diyos. Ako po nakikiusap po sa inyo. Umalis kayo sa mga trabaho ninyo pagka meron ng microchip. Huwag na po kayong matakot. Kaya pagtutulong-tulungan natin ng lupa natin kung kukunin ngayon. Wala po kami ibang pwede pong gawin sa inyo kundi ito. Na hindi na po kami makakauwi dyan sa Pilipinas. Dito na po kami. Pamilya ko po kayo. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko ang DBS. Bawat mukha niyo rito. Pamilya. Sa totoo lang, yung totoo, mas mahal ko kayo kaysa pamilya ko. Mas mahal ko kayo kaysa pamilya ko. Ako din po, Pastora. Kasi wala naman kasi talagang ano sa pamilya eh. Parang feeling ko nga tinakwil na ako. Mas mahal ko kayo. Sa akin personal ko ito, no? Kaya nga wala akong paborito sa inyo eh. Kasi ayokong may masasaktan kasi mahal ko kayo lahat eh. Kung meron lang po pwede pa ibang pwedeng gawin. Kung pwede lang yung panahon ng mga Viking, ng mga panahon ng mga Viking, ng panahon nila Goliath at ni David. Sino naglaban? Si David lang tsaka si Goliath. Sabi ni David, huwag natin idamay ang mga tao. Goliath, tayong dalawa na. Pag natalo mo ako, yung Israel. Pero pag natalo kita, amin ang mga tao mo. Kung pwede lang ganito na lang. Isa pa ako sa nagre-rekomenda. Ako na lang. Huwag na kayo. Ito lang naman ang pwede ko pong gawin eh. Yung kalugin ko yung inyong mga utak. Ito lang ang pwede kong gawin. Kalugin ko yung mga utak ninyo. To remind you guys, please, wag na wag yung tatanggapin ng microchip na ito. Wag na wag, kahit patayin po kayo. Kahit patayin ka, please, kahit patayin ka, mag-yes ka sa kamatayan mo. Total naman doon naman sa langit, magkikita-kita tayo eh. Alalahanin mo pag papatayin ka, may kasunod sa'yo. Kaya mga kabataan dyan, huwag niyong lalaroin itong end times. Huwag niyong paglalaroin itong end times ministry na ito. Ang church na bibilangan ninyo, ang itinuturo sa inyo dyan, hindi kayo dadaan ng persecution, mararapture kayo. Yan ang laging itinuturo ng church. Nang hindi kayo iniakahanda sa digmaan. Kaya wala kayong armas na totoo. Ang hawak nyo ngayong armas, mapurol yan. May salita kayo ng Diyos. Pero hindi nyo mapanghahawakan pagdating ng huling panahon dahil mapurol ang inyong pagkaunawa sa salita ng Diyos. Walang talim. Yun yung sinasabi ko, satsat lang na satsat. Ang may talim ngayon na salita ng Diyos, alam mo, na hanggang sa kamatayan, paninindigan mo ito. Panindigan natin ito talaga mga kapatid. May narinig ako dito isang tao nagsabi, last trip ko na ito. Sister Maribeth, last trip na natin ito. Pag na-backslide ka pa, napakataka mo.
Pag na-backslide ka pa, ang tanga-tanga mo talaga. Pag nanlamig ka pa, iba kasi yung backslide sa nanlamig eh. Pag nanlamig ka pa, ang ubod ka ng tanga. Pag nagpahinga ka ngayon, iba pa yung nagpahinga sa nanlamig. Tanga ka na, tamad ka pa. Hindi ka makakalampas kay Satanas. Nasa lambat ka talaga ng demonyo. Ngayon, ang Kristiyano kailangan alert, wise, fighter, bold, and ready to die. Alert! Gising ang ating sense ng awareness sa lahat ng bagay. And warn your family. Talk to them. Tanggapin nila tindi. By phone. Text. Maging makulit ka sa kanila. Huwag mong tatanggapin ito. Kita to yan! I-inject sa katawan mo lalo na. Ilagay sa kuko, ilagay sa buhok, ilagay sa utak, ilagay sa skull, ilagay yan kahit saan sa katawan mo. No! I said, no! Rice ko to, katawan ko to. Kahit patayin mo ako, di mo mailalagay sa katawan ko yan. Ito na ang ating paninindigan. Kaya mga kabataan, huwag kayo magpapatato. Napakatanga yung pag nagpatato kayo. Pampuprogram niya sa inyo para matanggap ninyo yung chip na ilalagay sa katawan niyo. Tandaan nyo, walang church ang tuturo nito. Zero! Zero ang church! Wala! Walang sinabi ang Diyos! Basahin nyo yan! Blanco ang Biblia! Wala ni isang church na magtuturo ng ganito! End times. Drive ni Isaac. Si Enoch. Si John Patmos. Ang siyang nakakaalam ng last days. At si Daniel. Hindi alam ni Adan. Hindi alam ni Eva. Hindi alam ni David. Hindi alam ni Rahab. Pero alam ni Enoch. Alam ni John Patmos. Alam ni Daniel. Alam ng DPS. We are blessed. Napakapalad natin mga kapatid. Take it serious. Yakapin nyo ito hanggang sa libingan. Ang tanging magagawa namin dito sa DBS, pag panahon na yun, alam nyo saan kayo pupunta. Iiwan nyo ang inyong tahanan, iiwan nyo ang inyong kabuhayan, wala kayong dadalhin kahit ano. Katawan nyo, damit nyo, lumayas kayo sa bahay nyo. Pumunta kayo sa lugar na yan. Para hanggang sa huli magpalakasan. Darating panahon, di po tayo na makikita-kita. At least kayo, di pagkakataon pa kayo magsama-sama. Mas masayang mamatay na sama-sama. Dahil habang pinapatay ka, may nagpupuri. Nag-aawitan. Pag nirat-rat lahat, tahimik lahat. In a blink of an eye, ando ka na sa langit. Ganito tayo na mag-iisip. Pag dumating yung panahon na ang Diyos, sa kabila ng ating paghahanda na ito ng kamatayan ay sa rapture tayo. Grabe ito na himala ng Panginoon. Grabe ito. Ngayon ang Panginoon, kayo na naganda ng kamatayan, kayo irarapture ko. Kayo ang deserve sa rapture.
sinasabing rapture sila? Nang itinaghanda sa kanilang kamatayan? Microchip ang abot nila. Rinig niyo yung kabataan na turo dito? Pinaprogram na ang microchip ay hindi pa yun ang mark of the beast. Ito lang ang ultimatum kong salita. Wala akong pakialam kung iyan na ang mark of the beast o hindi pa. Basta't hindi ko tatanggapin yan dahil sa pagre-research ko ng microchip na yan. Tangay lahat, pati buhok ko at kuko ko. Kaya nilang i-program ang mga hayop. Kaya nilang gawin, manipulahin ang lahat ng aking katawan pag meron ako nito mga animal. Kaya talagang hindi ko tatanggapin talaga. Mamatay, patayin, baka masaksak ko pa sila. Sabi ko, bilisan niyo akong patayin dahil pag hindi, baka magbagong isip ko kayong patayin ko. Baka makahablot ako dito ng panaksak-saksakin ko kayo. Bilisan niyo na akong patayin. Sa galit ko ng mga animal kayo, hayupin niyo ang mga tao. Lalagyan talaga kayo ng mga kahayupan. Beast nga eh! Beast si Satanas! As in halimaw! Nakakita ba kayo ng halimaw? Yung sanga-sanga, yung ipin, tumutulo ang laway, ang mata mapula, at mabuto ang mukha, at maraming sungay, at napakapangit ang kanyang katawan. Pero dahil ang demonyong ito ay mandaraya, magbabalat kayo siya. Kaya sabi ng Panginoon, sino ang makakatanggi? Sino makakalampas? Ang mismo ang Biblia. Sino? Kaya pag nabasa natin yun na sino, Lord, ako. Ayoko. Ayoko madaya, Panginoon. O, magbibilang ang Diyos. 1. Sasabihin niya rin, Lord, ako din ayoko madaya, Panginoon. 2. Lahat ba ng Kristyano? Nag-post doon. Yung iba binasa lang diretso. Sino ang makakatanggi sa mga gawa ni Satanas sa panahon iyon? Nakakatakot. Ang mapunta ka sa impyerno, nakakatakot. Kagimbal-gimbal ang impyerno. Kasama mo si Satanas. At wala kang kakilala roon. Dako yun ang kawalan. Kawalan ng pag-asa. Kalungkutan. At diliman. Yung sakit ng impyerno. Kung katawan mo nakalublob sa baga na wala ng katapusan. Yung ping. Grabe mga kapatid. Ayaw ng Diyos yun eh. Ang pinakamalungkot dito, mapalad pa tayo, buhay pa tayo. Paano yung mga namatay na? Wala na. Tapos na po. Yung mamamatay pa lang na ayaw tanggapin ito. Tapos na rin sila. Pag tinanggap nila yung microchip. Kaya po tayo po dito mga kapatid, ang atin po pag-aaral po sa microchip, matindi talaga. Hindi ito maliit na bagay na katulad ng ating pagsasaliksik po sa pagkain. Kaluluwa po natin ito. Kaluluwa. Characters that are futuristic in fantasy. He's all machine. But in reality, we're all basically cyborgs. From glass. Pinakita na nila ito sa games, MTVs, advertisement, social media, movies, sa mga stage play, sa mga events, Olympics, kahit saan pinakita na po nila ito. World! What sabi ng Diyos?
You cannot see. Bakit may mata ka, pero wala ka nakita? Narinig na natin ito. Sabi ng Diyos, may tenga ka. Pero wala ka narinig. May isip ka pero hindi mo ito naunawaan. Kasi binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Ano yung Diyos na yun sa sanlibutang ito? Mammon, pera. Pera. Pera ang bumulag sa atin, kaya ang gagamitin ni Satanas para tanggapin ito. Wala kang pera. Wala kang pera. Hindi ka makakabili. Wala kang pambili. Hindi ka rin makapagbebenta. Wala kang transaction. Money. Kaya pag naglilingkod tayo sa Diyos dahil sa mammon, may destiny ang taong yan. Hindi maganda. To smartwatches, we wear and carry and attach a lot of things that supplement or enhance our body's abilities. But there's a growing movement of people who are taking that integration to the next level by implanting everything from magnets to Wi-Fi routers in their bodies. Grabe. This is the kind of thing that you can just do at your doctor's office. So they've come up with their own unofficial and surprising ways to get Tao it ba done. ba yan? We went and visited one of the most renowned hacker surgeons in the country who performs these procedures in his garage. Now, surgery in someone's garage may sound really cool, or Listen to this. Di ba't yung vaccine officially ay doctor and nurses? Ang una nating narinig na nag-i-inject. Tumagal ay napunta sa health center. Tumagal ay napunta na pati midwives. Tumagal hanggang sa nandoon na sa barangay. Hanggang doon sa tanod ang mga hayop. Pati tanod, naglalagay na ng bakuna ang mga animal. Ganito rin ang gagawin sa microchip. Gobyerno, hospitals, doktor, pagkatapos ibababa sa center, ibababa sa mga midwives, ibababa hanggang doon sa mga barangay, ibababa sa tanod, at kapitbahay mo maglalagay na ng chip. Patay kang bata ka. Lahat officially pwedeng maglagay na ng chip. Lisensyado lahat. Wala nang certain na place, wala nang certain na tao, kahit sino pwede na maglagay ng chip. Listen to this, mga tao. Walang barrier dito. Ang malaga may chip lahat ng tao. Pati kapitbahay mo, kung pati yung aso ay titry na maglagay ng chip. Kaya, magbilang ka ng buhok mo kung may makita kang kapwa-tao mo na matitira. Maliban lahat ng DBS, magsama-sama kayo sa isang lugar. Magbilang ka ng buhangin sa dagat kung may makita kang isang tao na kamukha mo na walang chip. or really scary. But this is the bleeding edge of body and tech integration, and it's becoming more and more mainstream. California. Yeah, where the fuck is this yours? Totoong lugar ito. Dito panaginip. He's sitting on the great case up there to your left, on the sensory touching. This is Jeffrey Tibbets. He goes by Castigs Online. By day, he's a registered nurse. But at home, in his garage, he's a hacker surgeon. May sarili na siya. This is all biohacking. It's Diba? a method of citizen Maglagay ng chip. scientists who are experimenting on their own bodies outside of the traditional lab space. They can take the form of tech implants or self-administering untested medicine or trying to unlock the code of living forever. But Jeffrey identifies as a grinder. Grinding is a subset of the larger biohacking community, which mostly focuses on body modifications and tech implants, like computer chips in people's hands, LED lights in arms, magnets in fingertips, and Bluetooth feet. Really anything to enhance or change the body's functionality. Ang ipin, makinig kayo, mga young people, lalo na yung mga gusto magsundalo. Listen, mga kabataan. Yung gusto magsundalo,
kasi yun pag sumakit daw ang ipin, lintik na. Tanga? Tanga-tanga mo? Pinapaniwala ka na kailangan tanggalin ang molar mo dahil masakit yan. Sa gera, masakit. Mayroon pa magsasakit sa baril? May sasakit pa ba sa saksak ng sundalo? Katarantaduhan na turo yan. Tatanggalin yung molar mo dahil doon itatanim yung chip. Kaya lahat ng sundalo mayroong chip sa bunganga. Pastora, pati siman po. Kailangan tanggalin ng molar. Yes! Tinataniman ng chip. Alam mo ba yan? Di mo alam yan. Hello? Kaya tignan niyo mga sundalo. Pagkatapos ng gera, nasaan ang mga sundalo? Praning! Lahat may saltik! May sira ulo! Pagkatapos ng gera, tapos ang servisyo mo, sisirain ang ulo mo! Bakit? Pag matino ka kasi, lalaban ka sa gobyerno dahil marami kang rights na dapat mo makuha after ng gera. Pero hindi na ibibigay ng hayop ng gobyerno. Kaya huwag kayo magsusundalo! Si Sister Cora gusto ko magsundalo! Mabuti na lang di ako nakapagsundalo. Dahil kung hindi nalagyan ako ng chip, baka aning ako ngayon. Dahil pag wala akong chip, after ng gera, marami akong dapat na akong benepisyo at hindi nila binigay. Sundalo ako eh. Alam ko gumawa ng bomba. Patay kayo sa akin. Gagawa ko ng bomba. Pasasabugin ko kayo. Papatayin ko lahat ng pamilya nyo. Alam ko ang surveillance, sundalo ko. Alam ko kung paano pumatay ng kalaban nang walang maririnig kahit tagiktik ng hangin. Kapatid, takot sila sa mga sundalo. Kaya bago ka ilagay sa pagsusundalo, tatanggalan ka ng molar, lalagyan ka ng chip. At sira ng ulo. Ayan o. Tignan nyo dito sa Amerika. Lahat na nakakalat na mga homeless. Dating mga sundalo yan. Sinasaluduhan dapat yan. Naiiyak ako pag nakikita ko sila sa daan. Dapat ang nagagawa kayo na saluduhan sila. Andiyan sila sa lansangan. Mga veterans yan. Naging addict, ginawa silang addict. Drugs! Dirinak sila. Para may reason kung bakit sila ang ulo nila. Pero hindi. Mayroong ino-operate ang kanilang pagkatao. At ang iba ginagawa silang killer. God, mga Panginoon, buksan mo na po ang mundo, Panginoon. Huwag lang po ilan ang nakakaalam nito, Panginoon. This is the time na mag-act na tayo. What's this? Mining is a subset of the larger biohacking community, which mostly focuses on body modifications and tech implants, like computer chips in people's hands, LED lights in arms, magnetic tips, and Bluetooth feed. Really anything to enhance or change the body's functionality. Really anything to enhance or change implants, like computer chips in people's hands, LED lights in arms, magnets in fingertips, and Bluetooth feed. See? Matagal na naming alam ito. Communicating with the future. Yan yung sabihin na ang mga nagsasalita dito sa end times ay si Raulo. Kami may documents. Kami may patunay. At ang tawag dito ay top secret.
or blueprint. Kaya nga secret eh. Kaya hindi alam ng marami. Pero bakit nandito na ito nakalantad? Kasi nagpapakilala na sila. Andi dito na kami. Nababakuran na namin kayo ng frequencies. Ang buong planet Earth, napupuluputan na ng wireless frequencies at i-enhance pa namin yan. 5G, 6G, 7G, hanggang sa ang inyong utak mag-submit na sa amin. Pero kailangan tanggapin sa katawan itong maliit lang naman ito. Huwag kayong makakot na tanggapin ito. Sige pa. Baliwalain, laruin nyo pa rin ang inyong kaligtasan. Really anything to enhance or change the body's functionality. There's so much variety in terms of what people live in the community. It's not just people that are like have like well, medical background. It's not people who have a biology background. You know, it's like, yeah, we have those people. We also have engineers. We have chemists and material engineers. We're playing, we got a new game tonight. It's called Steal the Magnet from Your Friend's Magnet Input. Sige, laro. I describe myself as a cyborg biohacker or transhumanist. My implants, I had 26 before I arrived here today, and now I have 33. Am I doing my math right? 33. I have 33 implants. Siyempre, wala pa yung beast, di ba? Kailangan pa andarin yung beast computer para lahat ay magbow down kay Satanas. Mga magician, di ba? Mga demonyo. Anastasia Singh uses her implants for magic. We met her at Jeffries where she was getting 7 implants. Biohacking exists in a medical and legal gray area, which means it's truly an underground movement. But the community feels like they should have the rights and ability to accept that inherent risk and change or modify their bodies how they want. And that's exactly what they do. It just ends up in places like Jeffries' garage. They can't go to a hospital to get these implants done, and they do have to come to my friend's garage, which is probably the coolest garage for making implants, I think, that you'll ever see in your life. He's a skilled practitioner in what he's doing, and he's a good friend of mine. Sa Sweden, napaka-professional ang paglalagay nila. Walang kadugo-dugo sa Sweden. Napaka-professional ng paglalagay nila. Pero ito, practitioner ito. But it doesn't matter. Parehas lang. Ang malaga doon na ilagay sa katawan. Eh, may dugo-dugo pa. Sa Sweden, walang dugo. I'm having a hard time taking this seriously. Think about this. We already merge our bodies and technology in a lot of ways. We Sa just got California used yan, ha? to certain California. instances. Consider the pacemaker. An early version of the device revived a stillborn child in the 1920s. It was a miracle back then, but it was new and people felt. Alam niyo yung pacemaker kung anong trabaho, di ba? Yung mga nababypass ang heart, o yung may hina ang puso. Inilalagay yung pacemaker para kapag humihina ang puso, yung pacemaker ngayon ang tutulong para mag-pump. Para hindi mahirapan yung puso. Pero, pag meron kang pacemaker, sino mga kamag-anak dito na meron pacemaker? Hindi sila pwedeng pumasok sa mga lugar na merong magnet. Pag may pacemaker ka, hindi ka po pwede sa x-ray. Ibang procedure ang gagawin sa'yo. Kaya kailangan sasabihin mo may pacemaker ka. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa mga establishment na bawal ang pacemaker dahil doon magkakaroon ng aberya yung pacemaker mo. Di ba may kasilanan? Pero itong microchip, hindi ito maselan. Walang selan ang microchip. Number 1, i-implant sa utak ng tao na yung nasa katawan mo ay iyo lang yan. Pero hindi totoo yun. Ito ang number 2. Ang nag-implant sa'yo nito, siya ang may access na sa lahat-lahat sa'yo. Okay? Eh, lahat ang kasinungalingan talaga. Weird about reviving the dead, so research stopped. But over time, public perception shifted. In 1958, the first person was implanted with a pacemaker.
He went on to live another 43 years. Today, we don't even think twice about having a pacemaker. It goes to show that our integration with tech is evolving and always incomplete. Biohackers, as we know them, are now basically playing around in the lab to see what they can come up with next. Inbound magnet implants or Bluetooth teeth really aren't on the same scale or as life-saving as a pacemaker. These implants are just a stepping stone in this ever-changing landscape. Yeah, I thought that was pretty cool. Reporting on this... Nakita niya yan sa dalila, ha? Ito ang gusto ko makita ninyo. Napapailaw niya. Inbound magnet implants or Bluetooth teeth really aren't on the same scale Umiilaw. or as life-saving as a Napapailaw mo. pacemaker. These implants are just a stepping stone in this Yes. See? Asan ang baterya? Asan? May antena ka ba nakita? Yung conductivity ng electricity. Ang katawan mo ay merong katulad nitong mga nandito sa mga device na ito. Kaya maliwanag, hindi ka na talaga. Tao ka, gawin mo nga to. Kung didikit ka sa bakal. Kaya yung magneto, yung magnetism na, yung utak nila, hinihigop na ng device na to. Hindi mo nare-resist nyo ba yung magnet? Pag dumikit yung magnet, dumikit yan! Yan ang utak natin, didikit na kay Antikristo. Kaya yan sinabi ng Diyos, huwag yung tatanggapin ang anumang bagay na ito. Dahil itong itatatak sa inyong noo. Itong noo na ito yung isip mo. Isip! Aalisan ka na ng isip ng Diyos. Wala na sa iyo yung isip ng Diyos. Pag meron ka to sa katawan mo, yung kamay mo, nagre-represent ito sa gawa mo. Ang sabi ng Diyos, hahatulan ko kayo sa inyong mga ginawa. Kasama mong ginawa ang ibigay ang iyong katawan para lagyan ng hayop na pangil ni Satanas. At yung mga epekto nito nang meron ka na, masasama na ang mga kawan mo. Kaya lahat, patapon sa impyerno. Ito yung sinabi ng ating Panginoon sa Last Judgment. Sa Great White Throne ng Panginoon, iilan lang ang nakita ng Diyos na mga pugot ang ulo, pinugutan ng ulo, na mga nakadamit ng puti na may bahid ng dugo sa kanilang mga kasuotan. Ang karamihan doon, lahat ay itatapon sa impyerno. Panginoong kong Jesucristo, nakukarima-rima ang mga pangyayaring iyon. changing landscape. And I thought that was pretty cool. Reporting on the story and watching Jeffrey in his garage really got me curious to know what it was like to get one of these implants. So I decided to jump in the lab with them. Yung salitang pretty cool. Amazing. Alright, so this is what I'm talking about. Oh, ayan. Cool eh. Diba cool? Pretty much the most common. Kaya yung mga nagsasabi, So I did cool. some research and landed on this NFC chip. Sige. Near field communication. It means the chip can send and receive information. Looks like a pretty big needle. The chip itself is inside of a capsule and gets injected underneath the skin through a hollow needle. The swelling goes down in just a couple days and you're good to go. So I really wasn't sure what I could do with the chip once I got it. Chip Implants 101 seems like a good place to start. So I did some research and found that there's a couple everyday things I could do with it, like open a front door, unlock my car, or unlock my computer. But for me, the most useful thing is working with the Play iPhone. I can scan it and share my contact info, open a website, or share a social network. I even programmed it to FaceTime my mom. Hey, Mom. How are you? Surprisingly, she wasn't really freaked out by my implant. As long as you keep it on that you can FaceTime your mother, I'm okay with that. I'm okay with that. Me a grinder biohacker now. Nagulat ba yung magulang? Hindi. I'm okay with that. Alright. This is just my first one. That's this one. Yeah. Jeffrey's Work culminates every year with Grindfest, where dozens of biohackers from all over come to Jeffrey's home and test out the latest technology and try out some new implants. Yeah, it's the most incredible thing. More information than I think you can do before, and more people who have no idea how to utilize it. Sino mga
nga yung mga itsura na yan. Ngayon pala, pinapractice na silang gawing hayop eh. Iyan ba? O, yun, may sungay pa o. Nagpatanim pa ng sungay o. Look at that. Di ba binaboy ng katawan ng Diyos? Tatanggihan ba nila ang microchip? Natural, hindi. Ayan ang demonyo. Nagpa-surgery pa para maglagay ng sungay. Ito na ang ating mundo. Good luck sa mga Kristiyano mamon. Ito ang makakasalamuhan nila. Than ever before. That's why we're such a teaching community. People come in. Gay, magician, satanista, may microchip, cannibals. Sino yung artista na yung kumakain na ng laman ng tao? Umiinom na sila ng dugo. Yung mga corpse, yung mga bangkay, tinitikman na nila. Pinapractice na nila yung kumain ng tao. At isang araw makikita natin, sila, alisin na tayo dito ng Diyos, kumakain na sila ng laman ng tao. And you know, they go, oh, man, I can just do this and go to the hospital. Kasama yan sa microchip. Kasama yan sa pagtatanim ng microchip ang kumain ka ng tao. Ang pinakamalupit dito. Ito lang, akin lang ito ha. Akin lang ito. Na pagkatapos tayong patayin, ang ating katawan ay kainin nila. Pero may sabi nga si Sister Tess, ang mga satanista, ayaw nila ng ating dugo. Laso tayo sa kanila. Kaya, thank you Lord, hindi nila tayo makakain. Kaya Amen. Amen. Pinatay, patay lang. Hindi nila tayo magugutay-gutay. Kasi nga, poison sa kanila ito. At naniniwala ako doon. Naniniwala ako doon. Pero interesado sila na ang kaluluwa mo ay makuha nila. Big fish ang isang totoong Kristiyano. Tika muna, ayaw kong gamitin yung word. Big fish sa kanila, yung word na Christian ka. Pero ako ang tawag ko naman doon, dilis, bagoong ang nakuha nila. Sasabi kay Satanas, big fish sa yan, bagoong yan. Yung nakuha mo, tanga. Satanas, iyo yan. Bobo. Hindi namin yan kasama. Tanga ka ba? Mukha kang pera yan eh, kamukha mo. Bagoong yan. Maraming Kristiyanong bagoong. Anong big fish? Ang big fish ito, yung fish namin. Tanggapin mo tong buntas namin sa'yo. Ito ang big fish. Tanggapin mo yung fish namin. Ha? Mga pinaguungang Kristiyano, nakagarapon ang utak. Kaya, pagdating ng panahon, natatake na ng microchip at andito pa to, magla-live na ako. Magla-live na ako, suicide na rin ako. Pagkat dito ng microchip, live! Ganito ako sisigaw. Lahat ng mga bagong na Kristiyano, papahuling kayo. Ha? Mangangamoy ring impyerno kayo sa pagtanggap nyo ng microchip. Pero kami, yung may fish, kami ang big fish kay Satanas. Sige, Satanas. Naabangan namin yung kagaguhan mo, Satanas. Gigil na gigil ako ngayon dito sa microchip na ito. Sweden, Wisconsin, California, Canada, nagkalap ng microchip, mga kapatid. Laruin nyo ito. Why give you this? It's like, no, you can, and let us tell you why. We just try lots of new things. Stories are made, and us Grind Fest, we're doing B12 shots on each other. Cattle B12 shots. I mean, they give it to cows. It's going to be okay for people. I mean, you shouldn't just, get drunk and play Scrabble or sing karaoke. You should get drunk and, inject yourself with some B12. It'll probably help you the next day. Most people won't be rushing out to do that, but that's the fundamental idea here. They're pushing at the edges of our perception of what we should and Yan ang itsura niya. Painless, sasabihin sa'yo, painless. Huwag kang matakot sa pagtatanim namin to. Hindi ito ang kinatakot.
yung kaluluwa mo. Pag tinanggap mo ito, yung kapirasong maliit na ito na wala kang utak, itong wala kang kaisip-isip sa maliit na ito, ganito lang, kasing liit din lang ng tungaw yung utak ng tao. Ito, pinagpalit mo dito yung kaluluwa mo. Pinagpalit mo ang Diyos dito. Kundi ba naman talaga dispalinghado talagang isip ng mga tao? Pinagpalit mo ang Diyos, pinagpalit mo yung salvation mo, yung langit, pinagpalit mo yung kaluluwa mo, pinagpalit mo lahat yung sakripisyo ng paglilingkod sa Diyos, dito mo lang palang ilalagay. Pundido ka talagang Kristiyano ka talaga. And sure to do with our bodies. And they're learning a lot in that process. We one by one made all of the mistakes on the way. And so it's like, man, everything else is easy. And we don't have to keep making mistakes. And we can prey upon all of the low-hanging fruit stuff that's already been done and researched by people in the medical field. A lot of the stuff that's really cool and then just brought just... Yung mga lahat ng symbols nandito dito eh. Di ba yung snake? Nakanganga. Love ang tawag nila dyan. Unity ang tawag nila dyan. Pagkakaisa, pag-ibig ang tawag nila. Brotherhood ang tawag nila dyan. See? They're one. One. One nation, earth. Si Satanas. It's like we just, different level. That's my thing. Yeah, that's about what I got. That's so cool. But it was fun. Why? God bless mga kapatid. I've done my part. Do yours. I've done my part.